Ilang matataas na opisyal ng Bureau of Customs at Department of Agriculture ang pinangalanan sa Senado na mga umano'y protektor at smuggler ng agricultural products sa bansa. Ang listahan batay daw sa intelligence report na natanggap ni Senate President Tito Soto na ibinigay na raw niya yan kay President-elect Bongbong Marcos. Nakatutok si Mav Gonzalez. Matapos ang ilang buwang investigasyon ng Senate Committee of the Whole, nirelease ng Senado ang report ng komite na naglilista ng 22 pangalan na hinihinalang protektor at smuggler ng mga produktong agrikultura, kabilang ang ilang matataas na opisyal ng gobyerno, kasama ang mismong hepe ng Bureau of Customs na si Ray Leonardo Guerrero, Department of Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan, Customs Deputy Commissioner for Intelligence Group Raniel Ramiro, Customs Deputy Commissioner Vener Baquiran ng Customs Revenue Collection Monitoring Group, Director Jeffrey Tasio ng Customs Intelligence and Investigation Service at Attorney Yaser Abbas ng Customs Import and Assessment. Nasa listahan din sina Bureau of Plant Industry Director George Culaste, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Director Eduardo Gongona at Laar ni Rojas ng Plant Quarantine Services Division ng Bureau of Plant Industry. Hindi idinetalye sa report kung ano ang kanilang partisipasyon sa umani smuggling. Kabilang din sa listahan ng isang Toby Chanco, isang Mayor Jun Diamante at isang Jerry Teves. Kasama rin sa listahan ang 10 iba pang individual. Kinukuha na namin ng pahayag ang mga personalidad na binanggit sa listahan. Nauna nang sinabi ni Soto na ibinigay na niya ang listahan kay President-elect Bongbong Marcos at inaasahan daw niyang lilinisin ni Marcos ang DA pag umupo na siya bilang kalihim nito. Base sa investigasyon ng komite, nakakalusot daw ang smuggled products dahil kulang at hindi pa rin fully digitalized ang inspeksyon sa customs sa mga pantalan. Pinirmahan ng 17 senador ang committee report. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Itinanggi ng ilang personalidad na nabanggit sa report ng Senate Committee of the Whole ang kanilang pagkakadawit umano sa smuggling ng agricultural products. Sabi ni Navotas Mayor Toby Chanco, sinisiraan lang daw siya ng mga nagdawit sa kanya sa report dahil sila ang humuhuli sa mga totoong agricultural smuggler. Ipinunto rin niyang 2 sa mga kaso kontra agricultural smuggling na nakitaan ng probable cause ay Navotas LGU raw ang nag-file. Itinanggi rin ni Bureau of Plant Industry Director George Culaste na sangkot siya sa smuggling. Dati nang kinwestiyon sa pagdinig ng Senado ang pagpaparelease niya ng shipment ng gulay ng isang kooperatiba na hindi pumasa sa temperature requirement. Paliwanag ni Culaste, nagpasa ng mga dokumento ang naturang kooperatiba na nagpapatunay na tama ang kondisyon ng kargamento nila. Online na rin daw ang mga permit, kaya paanong tatanggap pa siya ng tara o lagay? Hindi na nga kami nagkikita ng mga importer na, maghihingi pa. Bakit sila magbibigay sa akin ng taratara na online ko na ina-approve yung kanina? Online sila nag-apply ng ever since na inassign po ako dito sa BPI. Wala po akong kahit even a single centavo na hiningi dito sa mga importer. Sa mga nagdawit sa akin dyan, o doon sa mga sindikato, kung sa tingin ninyo, sa pagsubok nyo na sirain yung pangalan ko, hihinto ako. Hindi ako hihinto. Hindi ako hihinto na habulin kayong mga agricultural smuggler. Nakausap naman ng GMA News sa telepono si Agriculture Undersecretary Ariel Cayanan at itinanggi rin niya ang paratang na dawit umano siya sa smuggling. Hindi rin daw siya nababahala sa kanyang pagkakadawit dahil wala naman daw siyang ginagawang kasalanan. Sabi naman ni BFAR Director Eduardo Gongona, hindi totoo ang paratang. Dapat daw magsagawa muna ng malalimang investigasyon. Sinunod daw nila ang bilin ng Pangulo na huwag masasangkot sa katiwalian at kung may butas man daw sa sistema, kanila itong itinutuwid. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Agriculture Secretary William Dar, bigyan daw ng pagkakataon ng mga pinangalanang opisyal na humarap sa mga nag-aakusa at magpakita ng kanilang ebidensya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang iba pang binanggit sa report ng Senate Committee of the Whole.